Kaya ngayon, Tilaki Cats actually matagal ko na pinapatugtog yan, nakasawaan ko na lang eh. May mga bobo na naman ng mga DDS, may mga tatanga-tanga na naman dyan, kaya to ating pinlay ulit. Nakakatuwa lang ano, mga DDS, ang tanga-tanga talaga. Sabi nung DDS doon sa comment section, doon lang tayo sa totoo. O di ngayon, sinabi ko yung totoo, si Digong magpapasko sa kulungan. Nagalit? Ba't ka nagagalit? Sabi mo doon lang tayo sa totoo. Sinabi ko nabubulok sa kulungan si Digong, nagalit. Ano ba? Ano ba talaga? Sa totoo ba o sa kasinungalingan tayo? Buti na lang, tanga! Ayan o. Blush. Ano yun? Blush and Bloom. Official watching from Bulacan. Ayan, hello po. Nida Guantero. Hello po sa inyo. Hindi ko malaman kung saan lulugar dito sa mga DDS. Pag gusto ng katotohanan, doon lang daw sa katotohanan. Sasabihin mo, bulok sa kulungan si Digong. Magagalit. Sabihin mo si Digong, magpapasko sa kulungan. Magagalit. Sabihin mo si Digong, karton na lang. Magagalit. Sabihin mo si Digong, na uuwi ng nakagarapon. Magagalit. Yun ang totoo eh. Ayun! Gusto ng katotohanan. Pag sinabi mo naman yung katotohanan, nagagalit. Ano ba talaga? Ayan o. Nay Teresita Tan. Hello po. Ayan. Shoutout po sa'yo, Nay Teresita Tan. Ayun. So, ito nakita ko kasi itong post ng ano ba pangalan nitong na to? Abante yata yun yung nakita kong post. Ito yung nakita kong post Ito, puntahan muna natin to. Okay, Abante. Ayan. Ito po yung nakita natin na ayan o. Ito po yung nakita nating post ng Abante. Nakalagay dyan, PBBM natakot masapak. Ano yun? Natakot masuntok ng security ni Xi Jinping. Ayan po. Ngayon, syempre, alam niyo naman mga DDS, di ba? Eto, meron dito. May ano dito mga meron ditong mga DDS. Ayan sabi, takot masuntok kaya wag ka makipag-away sa kanila. Ayun. Tapos meron pa ditong isa sabi, mangungutang yan. Tapos sabi nung isa, si Edgar, sabi, kung ako lang sapok, aabutin yan. Sasapokin daw niya si PBBM. Tindi na mga ano dito, no? Sabi pa dito, ewan ko kung ano meron sa utak nitong presidenteng Marcos na to. Todo panira sa China tapos nagawa pang makipagkamay sa pinuno ng China. Hirap intindihin mga kinikilos nitong presidenteng weak. Ayan, yan po yung mga comment dito. Binabasa ko yung mga comment dito. Ayan. Okay, sabi, bangag talaga since birth. Ayan. Yan po ang mga comment dito. Bading na bangag. Guilty si bangag. Yan po ang yan po ang mga comment dito ng mga DDS, di ba? Imagine niyo, ayan daghang amaw diri, feeling star. Okay, wala bang pa-red carpet sa'yo, Boss Bongbong Marcos? Traitor ka daw kasi walang utang na loob sa tumulong sa'yo. Yung matandang may sakit na nagpalibing sa tatay mo at nagbalik sa'yo sa posisyon. Diba?
Sabi pa dito, Paps, dito sa Pinas, kung wala ka lang din bodyguard, madami na sumuntok sa'yo. Ayan. Ganyan po sila kabastos kung bastusin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, sabi, pasaway talaga yan. Wala sa protocol nila yan, nilabag. Walang ayos galawan nito. Posture ay palaban. Tapos pag nagtagpo, ayan. Ayan po ang mga comment dito ha. Grabe mga ano nila, no, mga pambabastos nila kay PBBM. Kasi alam nyo, ang pangit din dito sa headline na ito ng Abante News Online. PBBM, natakot masuntok ng security ni Xi Jinping. Diba? Kung alam mo yung ano niya, yung title o yung caption dito, parang alam mo yung para talaga sasapakin si PBBM nung security ni Xi Jinping. Pero meron po kasi yung video. Totoo naman 'yon. Sinabi yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, Richland, Washington State, si Ruben Patricio. Ayan, hello po. Ayan, Elma Johnson. Ayan, hello po sa inyo. Hello po, Makmak, one of the best vlogger, always kalmado, napakabait, God bless po. Ay, nako, pag mabait po kayo sa akin, mas mabait pa po ako sa inyo. Ayan, ganun po ako kabait. Wala na talagang respeto mga DDS. Tama, watching from Indianapolis, Indiana, USA, si Ate Elma Johnson. Si Ate Maria Marichu Priyaneza. Ayan, hello po. May video naman po talaga yan. Ito yung video niya, no? Only time I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders Teka. retreat meeting. Baka mahina to eh. Puntahan natin dito. Dito natin puntahan sa sa laptop. Baka mahina po eh. Hindi ganong dinig. Naano talaga ako dito, grabe no. Biruin mo si BBM sasapakin ng security ni Xi Jinping. Putya, talagang matinding away yun, matinding gulo yun, di ba? Pero hindi naman po kasi pumunta ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa APEC Summit para makipag-away. Hindi naman ganyan ang ating Pangulong Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Ayan. So mamaya nga pala meron pa tayong isang papasadahan. Meron pong malawakang panawagan na malawakang ano ba tawag dito? Malawakan na na kilos protesta ang mga iglesia. Meron daw pong gagawin. Puntahan natin tong Abante. Buti na lang, tangan! Okay, eto. Para play natin na maayos. Siyempre kapag ganyan ng title mo sa iyong post, 'di ba? Talagang ka para si PBBM susuntokin ng tauhan ni Xi Jinping, malabo naman mangyari yun. Pero, di ba, sana hindi naman ganun ang title eh. Kahit na sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos yon sa isang interview, hindi po magandang pakinggan. Hindi magandang pakinggan eh. Ayun, eto. Puntahan natin yung mismong website nila kung saan may video. Ito yung video. Only time I was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. And the reason why, ang hirap lapitan talaga.
we're held in, meron kaming holding room. But every time he comes in, he's surrounded by security. So, ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security guard niya. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. Hindi pa ako pumapati. Hindi ba? Baka ako anong sabihin. Baka naman ma-offend. Sabi ko, so, pinilit ko makapunta sa kanya. I said, yeah, congratulations on your assumption of the chair. For 2000, for the following APEC, and I hope to do a good work together with you. That's it. Mabilisan lang eh. Mabilisan lang talaga. Oh, di ba? Nasabi naman talaga ni PBBM na natakot siyang masuntok ng mga security guard o bodyguard nitong si Xi Jinping. Pero di ba, iba yung dating kapag yan ang nilagay mo. PBBM natakot masuntok ng security ni Xi Jinping. Parang iba ang dating niyan. Ito yun, no? Sa mga bagong dating, ito po. Naninita Umali, hello po sa inyo. Yan po yung nakalagay sa kanilang, sa balita ng Abante. Totoong sinabi ni PBBM. Kaya lang kasi, alam niyo po, merong isang pangyayari doon sa APEC Summit na kung saan si PBBM nung lumapit na po siya doon sa kay President Xi Jinping, nung lumapit po siya, biglang may tumayo. Okay, nasan ba yun? Biglang may tumayo eh. Pinakita naman yun eh. Kitang-kita naman sa video yun. Excuse me po. Ito yun, oh. Ayan, makikita naman eh, bigla, ayan, si PBBM. Tapos, yung nasa gilid, ayun, oh, may tumayo eh, ayun, oh. Diba? Ayan, oh, may tumayo. Pero yung tumayo po na yun, sa pagkakaalam ko, yan ay interpreter. Yung tagasalin ng lengguwahe ni Xi Jinping. Kuya Tommy, Mang Kepweng. Ayan, yan po yung kumbaga interpreter ni PBBM. Nung tumayo, lumapit din kay PBBM. Ngayon, ang pinapalabas ng mga DDS, yun daw yung sasapa kay BBM. Kitang-kita naman na si PBBM, 'di ba? Yan yung tapang eh. Alam niyo sa totoo lang si Digong, nakita natin katapangan niyan. Matapang si Digong. No doubt naman, 'di ba? Wala namang question doon. Talagang si Digong matapang. Bakit? Kahit nga Diyos, 'di ba, minumura niya, kahit nga Santo Papa minumura niya. So matapang talaga si Digong. Sa dami ng pinagurgur niyan, hindi na natin mako-question ang katapangan ni Digong. Pero si PBBM, yung sinasabihan nilang weak leader, yung sinasabihan nila na tamad, walang kwenta, mahina na presidente, siya pa ang pinaka malakas ang loob na lapitan ang leader ng isang bansa na kaagaw natin sa teritoryo. Si PBBM ang tumatayo sa mga ganyang sitwasyon. Si Digong wala eh. Si Digong tagahimod lang ng tumbong ni Xi Jinping. Si Digong tagahigup lang ng puwet ng mga ibang leader ng bansa. 'Di ba? Kaya itong ating Pangulong Bongbong Marcos, nakita naman nila doon mismo sa APEC Summit na yon. Yung pinakita na yan ni PBBM, habang buhay na yan, tatatak sa isipan ng mga Tsekwa at ng ating mga kababayan na yung sinasabihan nyo ng weak, siya pa yung lumalapit kay Xi Jinping para kamayan, i-congratulate at sabihan na sana ay magkaroon tayo ng magandang pagtatrabaho magkasama.
Diba? Gaano katapang yun? Gaano kagaling yun? Sinantabi ni PBBM, West Philippine issue, hindi pinansin yan. Hindi pinasok sa usapan. Ang gusto ni PBBM, ipakita sa mga Tsekwa na handa tayo makipag-usap eh. Handa tayong mabutihan. Diba? Ang West Philippine Sea, yan ay kaloob ng Diyos. Diyan ang gagaling ang pagkain ng mga tao, ng mga bansa na nakapaligid diyan. Hindi natin pinagdadamot. Hindi natin inaangkin na atin lamang yan. Actually, marami tayong kaagaw diyan. Marami tayong kahati diyan. Andiyan ang Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, pati ang China. Pero, bukod tangi ang China ang napaka-agresibo dyan po sa West Philippine Sea. Napaka-agresibo nila eh. Diba? Talagang kulang na lang gumawa po ng mga drastic measure para po at malintikan ng ating mga Navy at Coast Guard na nagbabantay diyan. Syempre, 'di ba? Kapag ang langgam nga tapakan mo 'di ba, na gumaganti ng kagat sa iyo kakagating ka ng langgam Ganun lang din naman tayo mga Pilipino. 'Di ba? Kung kami kakalabanin niyo, may gagawin kayo masama sa amin, bobombahin niyo kami ng tubig. Diba? Kahit papaano naman siguro meron kaming karapatan na umalma, 'di ba? Kahit sa salita lang. Kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos ayaw niya ng kaguluhan, ayaw niya ng gera. Sino bang bansa ngayon sa mundo ang gusto na makipaggera ng makipaggera? Wala. Ang ating Pangulo gusto kapayapaan, maayos na usapan. At isa pa, disente po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga yung kanyang ginawang gesture na yon na pakikipagkamay kay Xi Jinping, yan po isang symbolic na pangyayari ng isa sa mga leader sa pinag-aagawang teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Nakipagkamay sa isa ding leader ng pinag-aagawan. Kaya ang atin pong Pangulong Bongbong Marcos talagang kabubusitan ng mga DDAs, kabubusitan talaga ng mga ng mga anti-government kasi ang gusto nilang palabasin si PBBM takot, duwag, walang kumbaga hindi gagawa o kikilos na mga bagay na para po sa ikabubuti ng ating bansa. Pero yung pinakita ni PBBM na yon, yung pinakita niya na siya ay lumapit, nakipag-usap, kinamayan si Xi Jinping. Yan po hindi po yan pagpapakita ng weak. Yan po ay pagpapakita ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung tapang niya nasa lugar. Ang tapang niya hindi po katulad ng tapang ni Digong na handang magpagurgur ng napakaraming tao, pero ang tapang po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay tapang na nasa lugar, pagpapakita ng disenteng pamumuno at senyalis po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw ng gulo, ayaw ng bardagulan, ayaw ng murahan, ayaw na makipag-away sa kahit sino pa po na bansa. Ang Pangulo natin ay meron pong yung pagmamahal sa kapwa-tao.
Hindi po katulad ni Digong na ang solusyon sa problema, mang-away, magmura, manggago, mambardagol. Hindi po ganyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pasensya na po doon sa mga DDS. Ito po kakantahan ko po kayo. This song is from Wilbert's Hard to Find Wag Music kang Library. tatanga-tanga, wag kang tanga, Pagkat walang gamot yan sa taong tanga, wag kang tanga, kang tatanga-tanga, wag kang tanga, malamang na sa'yo, ika'y madisgrasya. wag kang tanga, wag kang tatanga-tanga, wag kang tanga, Kahit saan ka pupunta ay wag kang tanga-tanga, wag kayong mga DDS, wag kayong tatanga-tanga-tanga. Pag nakasakay Huwag kayong tatanga-tanga mga DDS. Mga DDS huwag kayong tatanga-tanga ha. Diba? Mahirap din kasi